o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Isang mainit na hapon. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Minus Mistea Petro Corpus, Elaine Apit. Ikaw na naman. Wala na ba iba? At narito ang headlines na ating mabalita ngayong araw ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Sweldo na ba? Wala pala kayo. Ano ka ba? Pero advance ka naman. Next week pa. At narito ang headlines na ating mabalita ngayong 23 ng buwan ng Pebrero. Oil price rollback. Asahan sa susunod na linggo. Diesel posibleng tapyasan ng mahigit piso. Agricultural products kasama ang kamatis, talong at ampalaya. Tumaas naman ang presyo. Forest fire sa Cordillera na itala sa 60 mula Enero. Health hazard ang usok babala ng DOH sa publiko. At dito sa Metro Manila, 4 ang naitalang sunog sa Magdamag. Dagdag contribution ng PhilHealth members tuloy matapos hindi pigilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Subpina para kay Pastor Apollo Kibuloy para humarap sa Senado na isilbi na ayon kay Senator Risa Hontiveros. Remnants ng teroristang grupong Daula Islamia target ng operasyon ng militar at ayon sa Armed Forces of the Philippines. Isang minor de edad sinaksak ng 68 beses ang dating girlfriend na buntis. Hinahanti ngayon ng Laguna PNP. Pulis na nanggahasa sa 14 na taong gulang na dalagita sa Davao de Oro, arestado. Himas rehas sa selda. Grabe, dapat binibiyahin na to. Saan papunta na? Papuntang Muntinlupa. Ayan. 131 mga pulis sinipa sa tungkulin sa ilalim ng internal cleansing ng Philippine National Police. Ang Ninoy Aquino International Airport, pang-4 na pwesto nakuha ang ika-4 na pwesto bilang worst airport in Asia. Ayon yan sa UK Business website. Ayon ni DOTR Secretary Jimmy Bautista niyan. Samantala, US spacecraft Odysseus lumapag sa buwan makalipas ang 5 taon ng moon landing ng mga astronaut. At sa detalye na ating mga balita, good news muna tayo mga kuya sa mga drivers at mga motorista. Abay bumabawi matapos ang sunod-sunod na ilang linggong oil price increase. Abay good news, baka daw magkaroon po ng rollback sa presyo ng petroleum products sa susunod na linggo. Ayon sa report mula sa industry sources, posibleng bumaba ng 70 hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. At sa diesel naman, maaaring mag-rollback ng piso hanggang 120. Habang 90 centavos naman hanggang piso ang rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodelia Romero, ito'y bunsod daw ng mas mababang demand ngayon ng langis at delay sa pagbaba ng US interest rates. Samantala, tumaas naman ang presyo ng 21 agricultural products sa bansa ngayong buwan. Batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA, pinakamahal ang halaga ng kamatis mula sa 50 pesos bawat kilo noong Enero ay naging 90 pesos ngayong Pebrero. Ang iba namang nagtaas pa ng presyo ay ang kalamansi.
talong at ampalaya. Paliwanag naman ng grupong Sinag, ang pagtaas ay resulta ng mababang supply dahil maraming magsasaka ang hindi gaanong nagtanim ng gulay sa pangamba na sila ay malulugi lang. Samantala, pinangangambahan na baka daw masundan pa ang forest fires sa Cordillera Region sa mga susunod na araw. Bakit naman? Ito ang babala naman ng Regional Bureau of Fire Protection. Batay sa record, 60 incident na ng forest fires ang naitala sa Cordillera noong January na tig-anim sa Abra at Baguio City, 32 sa Benguet at 22 naman sa Mountain Province. Ayon sa Bureau of Fire, nanganib na masundan pa ang mga kaparehong sunog dahil sa papalapit na tag-init at epekto ng El Nino. Posible naman pagpapastol at pagsisiga ang naging mitsa ng malawakang forest fires sa Benguet. Ayon kay Fire Safety Officer 3 Saturnino Ariston, ito ang nakikita nilang dahilan kaya kumalat ang apoy. Sabi ni Ariston, iniwan na lang daw kasi ang mga pinagsigaan kaya't posibleng ito ang nagdulot ng forest fires. Narito po ang tinig ni Fire Safety Officer 3 Saturnino Ariston. Possible ngayon, sir, is yung na po-point natin dito sa itong mga nagpapastol. At saka yung iba naman, yung itong naglilinis ng kanilang mga uma kasi yung tawag namin doon sa ano nila. Parang sinunog nila tapos biglang alis na lang, hindi pinantayan. Sa ngayon nga lakay ay sinabi ni Ariston na 2 forest fires pa rin. Naku, mayroon pa lakay na iwan 2 ang kanilang inaapula pero umabot na sa 60 na hektarya ang nadali ng forest fire sa Itogon pa lamang. Aminado rin ang fire official na pahirapan ng pag-apula nila sa forest fires simula pa noong January. Narito muli si Ariston. Pero yung ibang party naman control, pero mahirap kasi i-control yung ibang party kasi yung mga tirade natin ang hirap. Hindi tayo makapag-penetrate at tapos malayo pa sa kalsada. Paano po ginagawa ninyong firefighting dyan, officer? Sa ngayon is through walk. Pupunta kami sa yung mga malapit sa kabahayan para i-advise namin sa kanila na ganito ang gawin ninyo. Linisan nyo yung mga ano ninyo. Ayan, ibig sabihin nun na Ilocano term yun, Sister L. Ano yun ibig sabihin? O nga pagkakaingin, yung sinusunog ba yung gubat para taniman ng palay o kaya mais, pinupudol ganyan. mo na lakay tapos patutuin bago sunugin. Yung ba hindi? Ayan, ay, diretso na ba yung iba? Kinakaingin na mismo, sinusunog na. Ayan. Kaya siguro ang DNR Secretary, Madam Secretary Loizaga, abayin, nasaan ang mga forest rangers natin? Alam mo, nung araw, may mga forest rangers yan di helicopter pa yan. At iniikot ang mga kagubatan natin, binabantayan laban sa mga illegal loggers at mga nagkakaingin. Siguro magbigay ang babala ang mga LGUs. Hulihin yung mga nagsusunog. Kasi baka mamaya kumalat talaga lakay, di ba? Hindi mapigilan. Ayun na nga, ang lawak-lawak na ng forest fires. Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang mga residente sa Cordillera Administrative Region kaugnay sa nangyaring forest fire sa lugar. Batay sa tala ng Bureau of Fire Protection, 8 forest fire ang sabay-sabay na minomonitor ng ahensya. Ayon kay DOH sa Regional, delikado ang pagiging exposed sa usok mula sa nasabing sunog. At paalala ng DOH, hanggat maaari iwasan muna ang mga outdoor activity, isara ang mga bintana at pinto at magsuot ng face mask, maging ang mga namamasyal sa Baguio City. Ayan na siguro manawagan ng mga LGU sa Mountain Province, Cordillera. Abay, huwag magsusunog, huwag mag-uuma, magkakaingin, mag-uuling. Ayan.
ngayong panahon ng tag-araw. Nasa 70 namang mga kabahayan ang naabo dahil sa sunog na sumiklab sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City kaninang madaling araw. Ayon sa Muntinlupa City Fire Station, mahigit sa 250 na mga pamilya o katumbas ng 1,000 individual ang nawalan ng tirahan. Sumiklab ang sunog kaninang alas 3:35 ng umaga at umabot pa sa ikalawang alarma at naapula lamang alas 7 ng umaga. Pansamantala namang nananatili ang mga apektadong pamilya sa Barangay Hall ng Poblacion at sa Muntinlupa Evacuation Center ng naturang barangay. Umabot naman sa 350,000 ang pinsala ng sunog na ngayon ay patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad kung ano ang naging dahilan. Samantala, minalit lamang ang tsansang may pumasok na bagyo o sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng buwan ng Pebrero. Ayon kay Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa, Easterlies ang patuloy na iiral sa malaking bahagi ng bansa. Ano ba Easterlies? Ayan, dahil bagong terminology ngayon sa Pag-asa. Ito ang magdadala ng mainit na panahon, pero may kasamang paminsan-minsang kalat-kalat na pag-ulan sa dakong hapon at gabi. Samantala, inasa namang babalik at lalakas ang amihan. Sa weekend na siyang magpapalamig naman sa bahagi ng Luzon hanggang sa susunod na linggo. Pinaburan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag singil sa premium contribution ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa kabila ito ng pagkontra ni Health Secretary Ted Herbosa at ng Employers Confederation of the Philippines. Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma, kapalit nito ay mga karagdagang benepisyo kagaya ng 30% increase sa halos lahat ng benefit package. Samantala, 35 billion pesos naman ang inaasahang karagdagan sa pondo ng PhilHealth matapos itong bigyan ng go signal ni Pangulong Marcos. Narito po ang tinig ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ito po, from 100,000 to 1.4 million. And yung breast cancer is very common, diba? It's really very common with everyone. So, that's 14 times po, 1,400% increase, no? So, I think that's just one of the what's the term you used po, no? Na parang accomplishments or something that can put a smile on the faces of Filipino people, no? Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Aba, si Pastor Apollo Kibuloy, naisilbi na po ang kanyang subpina ayon kay Senator Risa Hontiveros. Ang tanong dito sisipot kaya ang Pastor Kibuloy. Samantala, pulis na ng gasa sa isang 14 anyos na dalagita sa Davao de Oro. Inaresto, kulong ngayon. Dapat dapat gawin dyan, Sister L? Putulan? Ay, parang sa akin yung lakay. Samantala, maalam na ng tuluyan. Samantala, Ninoy Aquino International Airport, nako, lungkot na Secretary Jimmy Bautista, ha? Naitalang worst airport o pang-apat na peso sa bilang worst airport sa buong Asia. Kakalungkot naman. At isa pang US space craft na. Akala ko Apollo 12. 'Di ba Apollo 11 yung Apollo 11 yung una? Ayan. Lumapag sa buwan makalipas ang 50 taon ng moon landing. Buhay pa ba yung mga unang lumanding sa buwan? Sila Neil Armstrong, Aldrin. Sino pa Aldrin. Sino ba Aldrin isa? yata siya lakay. Ayan, Buhay pa kaya sila? Tagal na nun nakita. Buhay pa kaya 50 years. Baka 80 anyos na sila. Babalikan natin ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay at Doktora Evelyn Laureta. Alas 4:23. Kajut lang! Lakay! Anong oras na?
Anong oras na ba? Anong oras na, Sister L? 4:29. Balikan natin ang detalye natin mga balita. Standby sa ating mga reports. Nako, eto na. Naisilbi na at tinanggap na ng panig ni Pastor Apollo Kibuloy, leader ng Kingdom of Jesus Christ, ang subpoena na inisyo ng Senado. Ayon sa tanggapan ni Senator Risa Hontiveros, tinanggap na isang attorney Marie Dina Tolentino, counsel ng Kingdom of Jesus Christ, ang subpoena kahapon ng 1:30 ng hapon. Pinaharap si Pastor Kibuloy sa susunod na pagdinig ng Senado na itinakda sa March 5 hinggil sa umano'y kanyang pang-aabuso sa ilang mga minor de edad at ilang pang mga miyembro ng kanyang Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Hontiveros, kung mabibigo si Pastor Kibuloy na magpakita sa Senado sa naturang hearing, siya ay ipapa-aresto at ikukulong. Aray. Malaki ang pananagutan ni Senator Amy Marcos sa pagtapya sa 13 billion pesos na pondong inilaan para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, inamin mismo ng Senadora ang budgetary alignment sa press conference. Dahil dito, nasa 4.3 milyong individual ang hindi na makatatanggap ng tulong sa ilalim ng 4Ps mula sa DSWD. Samantala, ayon naman kay Senator Marcos, inirekomenda niya na ilipat ang 8 billion pesos mula sa 4P sa iba pang programa ng DSWD tulad ng supplemental feeding at AIX o yung assistance to individuals in crisis situation. Samantala, hinahanting na ng Laguna PNP ang suspect sa pananaksa sa kanyang dating live-in partner sa Los Baños sa Laguna. Ayon kay Police Sergeant Alvin Apolinario, investigador ng Los Baños sa PNP, minor de edad ang suspect na sumaksak sa kanyang live-in partner ng 68 beses. Ito ay kinilalang si Joel De Leon. Ayan po yung kanyang, ito bang naglalakad? Ito yung sinaksak na nakakapaglakad pa siya. Ayan, yung nakaputi. Samantala, 18 anyos naman ang biktimang babae na sinasabing buntis pa. Pero ang maganda, nasa stable condition na ngayon ang nasabing biktima. Ayon kay Sergeant Apolinario, nakahanda na ang reklamong frustrated murder laban sa suspect. Batay po sa CCTV footage na inyong napapanood ngayon sa DZRH TV, ito'y kuha sa barangay Maahas. Marami ba ahas doon? Nangyari noong February 16 ng gabi nang makita ang biktima na sinusundan ng dalawang lalaki. Matapos ang minuto ay nakita na lamang na may dugo na ang damit ng biktima na humihingi ng tulong sa masasakyang dumaraan. Pero walang sumaklolo hanggang sa bumagsak na lamang ito sa kalsada. Narito ang paliwanag ni Police Investigator Sergeant Apolinario. Base po sa aming investigasyon, dati po niya kasing karelasyon yung suspect. Dati niya pong kalibin partner. So, posible dati nilang relasyon ng punot dulo ng pangyayari po. Inaano po namin yung paghahanap po sa mga suspect. Kapag hindi mo namin nakahanda na naman po yung mga dokumento para i-file sa prosecutor office yung regular filing laban po sa suspect. Nakita mo yun, Lakay, yung dinadaanan lang ng mga sasakyan yung walang tumulong Lakay. Siguro natakot din yung alam mo, pagka ganyan din Hindi mo rin masisi sa ating mga kababayan kasi pagka ikaw ang tumulo, ikaw ang nagdala sa ospital, baka madamay ka pa. Ikaw ang paghihinalaan pa pag iimbestigahan. Ayan, pero kawawa. At least nakaligtas, ha?
Samantala, mas pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang decisive military operation laban sa mga nantitira pang miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Ayon sa Western Mindanao Command, target nitong ma-neutralize agad ang mga teroristang grupo, kasunod naman ang pagkamatay ng 6 na sundalo sa isang inkwentro. Samantala, una nang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nakararanas ng leadership vacuum ang grupo mula nang mapatay ang tinuturong leader nito na si Gaddafi Mimbesa alias Engineer. Matatanda ang noong nakaraang linggo, 3 terorista pa ang napatay sa enkwentro kung saan may mga nasawiring miyembro ng Philippine Army. Hatawin natin ang mga reports. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ang latest sa Pangulong Marcos Misalet? Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abay tuloy doon na pinag-aaralan ang kahilingan na ipatigil ang taas sa kontribusyon sa PhilHealth. Excuse me po. Narito ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, wala pa umanong desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa apela ng Department of Health na suspindihin ang 5% na contribution adjustment sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, patuloy pang pinag-aaralan ng Pangulo ang tungkol sa bagay na ito. Sabi ni Garafil, gustong makasiguro ng Presidente na ang anumang pagtaas sa PhilHealth Premium ay makadaragdag rin sa mga benepisyo at coverage ng mga miyembro. Matatanda ang hiniling ni Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban ang taas kontribusyon sa PhilHealth para mabawasan ang kalbaryo ng mga miyembro sa mahal na presyo ng mga bilihin. Giit ng kalihim, hindi naman ito ikalulugi ng state health insurer dahil may sapat pa itong pondo para tustusan ang pagbibigay benepisyo sa mga miyembro. Ang pagtataas sa rate ng PhilHealth ay base sa isinasaad ng Universal Healthcare Law. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Yes, Sakay. Ngayong weekend, saan ang Pangulong Marcos ngayon? Ngayong, gugunitain ang EDSA People Power Revolution, 38th anniversary. O, Lakay, walang nabanggit ang Malacanang kung may aktibidad si Pangulong Marcos sa ugnay ng EDSA anniversary. Pero alam po, Lakay, mayroong event dyan, ang National Historical Institution. Commission, ayan, of the Philippines. So, meron naman sa Sunday yan, sa may EDSA. Ayan, sa EDSA, may concert ba? Wala bang concert dyan? Wala bang, wala na bang salubong? Wala na si FBR. Ayan, si Manong Johnny, nasa Malacanang na. Oo, walang na kayo. Malaman natin kung ano yung magiging schedule sa Sunday. Okay. Pero si Presidente ngayong araw Lakay kanina ay nag-attend siya nung event dito sa may National Museum. Pero may isang event pa siya na hindi napuntahan dyan sa World Trade Center. Walang binanggit ang Malacanang kung anong dahilan. Pero ang sabi ni Secretary Cheloy Garafil lang, something urgent came up. Ay, Lakay. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Ayan, paalala lamang sa mga pupunta ng EDSA sa linggo. Ayan, may paalala si Kuyang Jess Santiago. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA sa 3, kahit mag-EDSA sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo hanggang
Oras sa ganap ng alas 4:39. Samantala, PhilHealth naman, pinag-aaralan ng panukalang suspendihin ang premium contribution ng minimum wage earners. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Elaine, handang tumalima ang Philippine Health Insurance Corporation sa mukhain itigil muna ang pagbabayad ng kontribusyon ng mga minimum wage earner. Pero ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma, ito'y kung maisa sa batas ng pulisiyang inihirit ngayon ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo sa isang pulong balitaan sa Pasig City. Sinabi ni Ledesma na welcome sa PhilHealth ang kahit anong suwestyon para sa mamayang Pilipino. Sa katunayan, pinag-aaralan na umano ng mga opisyalis ng state insurer ang House Resolution 1595 ni Kimbo. Nakasaad sa paghimok na ito ng House Appropriations Senior Vice Chairperson na may subsidiya ang Kamara na ibinigay sa PhilHealth noong 2022 para sa mahihirap pero hindi pa nagagamit ang 24 billion pesos dito. Ngayon pa kahit walang batas, handa naman ng talakayin ng PhilHealth ang panukala kasama si Kimbo na pinaplansya na sa ngayon. Kaugnay yan, pinag-aaralan na rin umano ng PhilHealth ang isa pang panawagan sa bahagi naman ito ni House Speaker Martin Romualdez para itaas sa 50% o itaas ng 50% ang coverage benefit ng ahensya para sa lahat ng pakete nito. Sa ngayon, masayang idinalita ni Ledesma na iaangat na nga ng PhilHealth ng 30% ang across-the-board benepisyong makakuha ng mga miyembro nito habang pinalobo na rin ang Z-Package Breast Cancer na itinaas sa 1.4 million pesos mula sa dating 100,000 piso lamang. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, eto na, Pastor Apollo Kibuloy. Dapat lang respetuhin ang subpina sa kanya ng Senado. Ayon kay Senator Wayne Gatchalian. Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in, Raymond. Mayor at Elaine, walang ligtas sa subpina na ipinalalabas ng Senado. Ito ang binigyan din ni Senador Sherwin Gatchalian matapos maisilbi na ang subpina kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Gatchalian, walang exempted kapag sinubpina ng Senado. Kilala man o hindi, may impluensya man o wala. Paliwanag ng Senador, pagkakataon ito ni Kibuloy na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga akusasyon. Wala din naman umunong basihan ang kanyang takot na siya ay arestuin kapag dumalo sa hearing ng Senado dahil subpina lang ang ipinalabas sa kanya at ang sinasabing warrant of arrest ay sa ibang bansa. Kit ni Gatchalian, kapag hindi sumipot si Pastor Kibuloy ay mapipilitan ng Senado na hilingin ang tulong ng Philippine National Police upang siya ay hanapin. Ang subpina kay Kibuloy ay naisilbi na tinanggap ni Attorney Marie Dina Tolentino Fuentes bilang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Mayor. Kung hindi sisipot si Pastor Apollo Kibuloy, sinong aaresto sa kanya? Senate Sergeant at Arms ba? O atasan ang police, NBI o militar? Ang sabi ni Senator Risa Contiveros, Mayor na siya yung chairperson ng Senate Committee on Women and Children, ay hingin nila yung tulong ng PNP at iba pang mga law enforcement agencies para mahanap, lalo na kung totoo man na nandito lang siya sa Pilipinas at hindi nakaalis ng bansa, Mayor. Kung nakaalis na, paano yan? Magre-request sa Interpol? Baka FBI na. FBI na. Ipaubaya na sa Police Dog of the World. Sa Amerika na. Ang sabi naman kasi ng mga naririnig natin na pinag-uusapan ng mga abogado sa Senado, para bang ang sinasabi mas safe daw siya sa Pilipinas kaysa sa pumunta sa ibang bansa, Mayor. Dahil lalo na kung yung pinuntahan niyang bansa ay friendly sa Amerika, baka mas delikado siya doon, Mayor. Totoo yan. At least dito baka pwede pang bigyan ng konsiderasyon. Siyempre, pastor siya. Ayan, baka igalang pa kung siya ay mahuli. Ayan, bigyan ng konting kaluwagan sa kulungan. Ayun na, at saka ang medyo lang kasi bigla nung isang araw lang yata naglabas din ang statement ng US Embassy at kinukumpirma na buhay yung kanyang kaso, Mayor, sa Amerika. Ngayon, totoo yan. At may arrest warrant siya doon, di ba? Kasi mga victims nagpunta doon, hawak na ng US Court o FBI ba ang may hawak doon sa mga witnesses sa laban kay
ang mga victims sa laban kay Pastor Kibuloy. Abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Pay. Sister L. Okay lang yan, Lakay Raymond. Nalilito ka na. Akala niya, si Missy. Samantala, Lakay, sa iba pang balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala umanong dapat ikatakot sa pagharap sa International Criminal Court. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, walang dapat ikatakot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap nito sa International Criminal Court sa alegasyon ng umano human rights violations sa loob ng 6 na taon ng kanyang administrasyon. Ito iginiit ni Manila 1st District Representative Ernesto Junicio kahit walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas gaya ng posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Junicio kung walang itinatago ang dating Pangulo, hindi ito dapat mangamba sakaling papasukin ng ICC sa bansa. Naniniwala rin si Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimaporo na ipinagtatanggol ni Pangulong Marcos ang pambansang soberenya at pinatunayang maayos na napapatakbo ang mga institusyon lalo na ang pulisya at hudikatura. Hindi anya mapapasama ang gobyerno ng Pilipinas kung may mapatunayan man o wala ang ICC sa alegasyon ng extrajudicial killings noong kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Kumbinsido naman sila Union Representative Paulo Ortega na meron nakitang irregularidad ang taong bayan kung pagbabasehan naman ang resulta ng Octa Research Survey na nagsasabing 59% na sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat naman ng Neil Cregunan mula sa Kamara de Representantes. Standby, Miss Alia Catludifort sa ating balitang showbiz. Magandang hapon, Dong, Mr. President, sir. Ano reaksyon ninyo? That is a freedom of expression. Ganun ba, Dong? Hindi, sa dalagang Pilipina. Tiis na lang ako ng mga Pilipina. Maganda pa, mabango pa. I'm not trying to be derogatory, but nothing beats the Pilipina. Maganda, mabango, lahat na. That is a freedom of expression. Babalikan natin lang pang mga reports. Teka muna, batiin mo natin ng happy birthday. Ang onion magnate ng Nueva Ecija. Abay, happy birthday, Kuyang Noble General Moy Pagaduan. Aba, birthday mo pala ngayon. Alaba tayo dyan. Ayan, ka-birthday niya si Noche Cacas. Wala bang pamerienda si Noche Cacas? Parang wala akong naramdaman na kayo. Ang tagal namang makaramdam nito. Binati lang natin happy birthday. Hindi na sumipot. Standby sa lampang mga reports at mga balita. Pero eto may imbitasyon, ha? O nga pala, congratulations sa mga brethren. Abay, mga kuyang, abay, bukas din pala ang public installation na ating mga brethren sa Shriners Club. Abay, public installation ng mga officers ng Shrine Club bukas, February 24 sa Scottish Rite Temple sa Taft Avenue. Congratulations sa Venerable Master Kuyang Joselito Villarosa Jr. at Senior Junior Warden Marvin Villaflor at Senior Warden Kuyang Marcelo Parfan. Congrats mga brethren. Pero nag-aanyaya ang Land Bank of the Philippines. Inaya ng publiko na maglagak ng puhunan sa pinakabagong retail treasury bonds offering ng Bureau of Treasury. Ba? Kikita ba tayo dyan, Madam President CEO Rosana Ortiz? Ayon sa Land Bank, ang mga interesado ay maaring mamuhunan sa minimum investment na 5,000 pesos lamang na may annual fixed interest rate na 6.25% sa loob ng 5 taon. Tagal naman. Sinabi ni Land Bank President at CEO Lynette Rosana Ortiz na bukod sa mataas na financial returns, ang mga mag-i-invest sa retail treasury bonds DASA 30
ay magiging kaagapay ng gobyerno sa nation building. Ibig sabihin itong mga band na ito, sister, di natin alam doon, tayo makarelate dito eh. Mga treasury bonds na ganyan. Pero paliwanag ni Ma'am Ortiz na ang halaga ay magmumula sa treasury bonds offering ay mapupunta sa paglikha ng karagdagang pondo para sa mga development projects ng pamahalaan. Kabilang sa proyekto ang infrastructures, pag-improve ng healthcare system at iba pang national development projects. Ang mga interesado ay maaaring makipag-ugnayan lamang sa investment channels ng Land Bank tulad ng Land Bank mobile banking app. Hirap sa app, baka mamaya mahak pa yan. At BTR online ordering facility o di kaya ay sa pamagitan ng over-the-counter placement. Ayan, punta kayo sa bangko ng Land Bank at magtanong kayo paano mag-invest. Dahil medyo matagal yata, Mama Lynette Ortiz. 5 years. Ayan. Anong pinag-iba ka ito sa time deposit, Sister Ella? No? Parang time deposit din ba ito? Sa mga bangko? Ayan, o nga ano. Time deposit sa private bank, ito government bank. Babalikan po natin lang pang mga reports. Oras, Sister L. It's 4:51. Sister L, where na yo? Dito na me. Hanggang hapon ba naman? Nagbabalita rito, huwag ka istorbo, Pinong. Oras, Sister L. 4:53 na. Kuya, good luck, Kuyang Celestino Santiago Kaingat the Junior. Ba? Abay, nakasama pala sa mga nominees, ha? Para sa nominations for various positions sa Legal Education Board. Aba, o nga pala, ha? Mukhang part na ito ng mga balasahan, cleansing ng Marcos administration. Maraming papalitan at maraming mga bagong ilalagay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ating mga reports sa balita, aabot na sa 131 na mga pulis ang natanggal sa serbisyo mula January hanggang February 14. Abay, 1.5 months, ang dami ng tinanggal. Ang dami. Ito ay pinahayag ng PNP kasunod ng patuloy na internal cleansing o paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya. Abay, sana kabagi sa Kuyang General Benjamin Acorda. Abay, unahin natin yung mga nahuling mga ninja cops. Asan yung mga ninja cops? Dapat sinasabi kung yung mga ninja cops ba na nagre-recycle ng mga nahuling droga natanggal na. Dapat ina-announce yan. Ba't tayo yung banggitin ng mga pangalan? Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gina Fajardo, 62 rito ay mga nag-awol. Awol lang pala. Meron din. Kabilang sa mga kasong may kinakaharap na robbery, illegal drugs, obstruction of justice at conduct unbecoming of a police officer. Ito lamang nakalipas na araw ay 7 pulis na ang naharap naman sa kasong kriminal ang sumurender dahil sa pagkamatay naman, pagkakadawit sa pagpatay o pagkamatay ng 2 hinilalang miyembro ng CPP-NPA sa Rodriguez, Rizal. Himas rehas ngayon ng isang pulis sa Pantukan, Davao de Oro dahil sa panggagaha sa umano sa 14 years old na babae. Batay sa investigasyon na pag-alaman na inabuso ni pulis ng police corporal ang bata habang ito ay nasa kanyang tirahan. Dinala na ang biktima sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City upang isailalim naman sa medical examination. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng kapulisan ang sospek na hindi lakay. Ito may hirap no? Walang pangalan kasi. Hindi naman pinangalanan. Walang pangalan, lakay. Bakit? Pakahirap magbalita ng walang pangalan, lakay. Masyado naman silang mahinain, mahiyain.
Ay, advance happy birthday. Oy, si Mayor Deo, ha? Ayan. Ikaw yon? Mayor, hindi ito mayor na Star City. Ayan. Mayor ng Leyte. Ayan. Pakalayo, Oy, Leyte. Mayor Deo De Losa ng Dagami, Leyte. Abay, advance happy birthday, Mayor. Laban tayo dyan. Abay, binabati ka ni Atty. Abet Hidalgo, ha? Abay, solve na raw siya sa Emperador Double Light. Inihay naman sa Kongreso isang panukala upang ipagbawal ang pagdub sa wikang Filipino ng mga English language movie at program. Yung mga lakay. Ano tawag dun sa ganyan mga English movie pero tinatagalog? Tagalize lakay. Ayan. Minsan, pero lakay mahirap mag-dub na-try ko na yan. Ay, oo. Pero yung mga taga-drama natin, yan ang racket ni na Rosana Villegas. Ang hirap sabay ng buka ng bibig. Oo, pero master na ng mga taga-drama natin, sina Bobby Cruz, Phil Cruz, sina Urot. Yung mga umiiyak. Bakit mo sinagtan? Charot. Gagaling nila. Expert na sila dyan. Ayon sa House Bill 9939 ni Congressman Jose Francisco Benitez, maaaring gamitin ang mass media si Congressman Mayor pala siya. Anak ba ito ni Mayor Albi Benitez? Maaaring gamitin ang mass media para sa pagtuturo ng wikang Ingles sa mga kabataan. Concern si Congressman Benitez sa posibleng epekto ng low-level proficiency o ang hindi pagiging mahusay sa English bilang ito ang ituturing na second language sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukalang batas, tinatakdaan na lahat ng English language movies na imbes na idub sa Filipino ay lalagyan na lamang ng Filipino subtitle. O nga kapag naisa batas, maaring pagmultahin ng 50,000 hanggang 100,000 pesos o makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang sinumang lalabag dito. Alam mo, lakay, tingin ko meron diyang mga aalma. Yung mga Filipino dubber. Yung mga taga-DCRA sa drama na lang, aalma na sila, yan ang kanilang racket, di ba? Ang dun lakay, paano kung halimbawa may subtitle ng Filipino pero hindi marunong magbasa? Yun diba? lang. Meron tayong gano'n. Meron saka, mga kababayan tayo na medyo hindi nakakapagbasa. At saka minsan mahaba. Minsan diba? Lost ka dun sa translation. Well, tingnan natin kung anong mangyayari sabagay, yan dyan. ay panukala pa lang naman. Panukala pa lang yan. Okay. Sa ibang balita, matapos ang halos 1 linggo, nabawi na ng Valenzuela Police ang kanilang na-hack na Facebook page. Ayon kay Valenzuela Police Chief Colonel Salvador Listora Jr., handa na muling magbigay impormasyon ang kanilang Facebook page sa publiko. Nitong Lunes ng gabi, February 19, nang iulat ng Valenzuela Police na na-hack ang kanilang FB page at nakapost na rito ang mga nakahubad na babae. Humingi naman ng paumanhin ng Valenzuela Police dahil sa nasabing insidente. Nung nahaklakay, may mga nakapost na yung mga nude photos. Grabe ang mga yan, nilalagyan ng bold. Kung hindi ko alam anong naiisip nila. Mga walang magawa. At success. Matagumpay na nakalapag ang US spacecraft na Odysseus sa buwan. Masayang iniulat ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang matagumpay na moon landing ng spacecraft ng pribadong kumpanya, private company pala ito, na Intuitive Machines ng Houston, Texas. Lumapag ang nasabing spacecraft alas 6:23 ng gabi oras sa Amerika. At kaninang umaga naman dito sa Pilipinas. Kanina lang Layo na sabing misyon na tulungan ang bago henerasyon ng lunar astronauts na pag-aralan ang buwan. Di ba kinakanta lang yan? Ayan, maliwanag ang buwan. Hindi, ang alam ko lang kay sa sa ilalim ilalim ng puting
ilaw sa dilaw ng buwan. Ganun. Iba pala sa amin, naranyag abulan. Naranyag abulan. Iba pala yun. Wag ka lang yung generasyon niya. Alam naman ang generation namin, Sister El, Gen Z na kami. Ito rin ang kauna-unang moon landing makalipas ang 50 taon. Mula noong December 1972 nang lumapag naman ang Apollo 17. Ha? May Apollo 17 na ba, Ray Sibayan? Akala ko hanggang Apollo 11 lang. Nang lumapag ang isa pang spacecraft noong 1972 sa buwan at tinawag na Apollo 17. Alam ko Apollo, kibuloy Lakay, di ba kanina na Pastor, pag-uusapan natin yung sabi mo kung buhay pa si Neil Armstrong. Parang ang dito, Lakay, may na-research ako na ang buhay pala si Buzz Aldrin. Yung isa, si Aldrin Apollo 11, tapos sa Apollo 12 naman si Alan Bean. Apollo 15, David Scott. Ayan. Si Armstrong tsaka si Aldrin patay na. Si Buzz Aldrin Lakay buhay. Sino isa? Collins yata yung isa. Pangalan ng isang tatlo sila pero pero parang isa na lang ang lumapag. buhay Lakay. Sino na lang? Si Buzz Aldrin na lang yun. Si Aldrin na lang. Okay. Basa. Sabay, basa. Muli na namang napabilang sa, ito na Lakay, yung hindi kagandahang balita, worst airports in Asia, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa pag-aaral ng isang UK business website, pang-apat sa worst airport list ang NAIA na may score na 2.78 out of 10. Nangunguna naman sa listahan ng Kuwait International Airport, Almaty International Airport sa Kazakhstan at King Abdul Aziz International Airport sa Saudi Arabia. Samantala, binansagan namang best airport in Asia ang Noi Bai International Airport sa Vietnam, sunod ang Changi Airport sa Singapore at Hong Kong International Airport. Ayan. At sa ating balitang showbiz, pero ito muna I-congratulate mo natin yung mga incoming officers ng Makiling Lodge number 72 sa kanilang 64th installation. Congratulations Jose Gabriel Almasan, Worshipful Master, Senior Warden Enrique Raimundo Jimenez at Junior Warden Agamulak Makasaet. Congrats at kita-kits bukas. Balitang showbiz, Sister L. Ba't na-imagine ko may gumagano? Dating. Kasi pagka yan ang background music natin, sumasayaw, umiindak-indak itong si Miss Aliyah. Ayan. habang nagsho-showbiz lang gumagano sa telepono. Kung umindak ito, kala mo agogo dan sa Alibangbang Ang dating sa ating showbiz, ang dating host ng Eat Bulaga Lakay. Teka muna, sabi ni Kuyang Captain Boots Soriano na isang piloto rin, abay buhay pa si Buzz Aldrin. Ayan. Buhay pa nga siya, Lakay. Buhay pa, ayan. At si Neil Collins, sa yung hindi lumapag sa buwan. Sa yung naiwan dun sa sa spacecraft. Okay, si Armstrong, ayan, may Armstrong, di ba? Neil Armstrong, siya yata yun Lakay. Ay, siya pala yung bumaba. Siya ang bumaba, ayan. At paki-congratulate din ang mga officers ng Moriones sa Masonic Lodge 399 sa kanilang public installation headed by Worshipful Master-elect Raul Adlawan, Senior Warden Van Makasaet at Junior Warden Ruel Sumera. Ayan. Mula kay Kuyang Eric Rolye ng Tayabas Lodge at mula kay Kuyang Abe Pitel the Junior. Nobo, Lakay, excuse me, sorry. Parang nagkakahawa na yata. Hindi mo kasi nilalagyan ng foam yung microphone mo Ayan. Hindi yata na-sprayan ni Lotto King yan. Oy, shout out Kyles Bartolome at batiin natin Lakay ng happy birthday si Dave Marcelo. Ang pagbati mula kay Eric Damiana at RR Garcia. Sa ating showbiz Lakay. Ito pat, sabi ni Dr. Ruel Aguila, nawala daw tayo sa RH TV kanina. Ayan. Nawala ba?
Lumipat ako sa radyo pero ayan, nakabalik na ako sa RHTV. Ayan. Okay. Mayroon na lakay. Meron na, pero nawala daw kanina eh. Ayan. Nawawala-wala yung YouTube channel natin. Ganun Paki-double ba? check na lang sa ating technical side. At sabi ni Mr. Michael is my guy, ang palitan ng piso sa dolyar nagsara sa 55 pesos and 90 centavos. Okay, take it away. Pauwi na yung music mo sa ating showbiz, dating host ng Eat Bulaga na si Tony Rosa. Teka muna, happy birthday pala kay Ponyang Rosco. Ayan. Hi Ponyang, happy birthday. Naanak ko yata to. May utang ka. Oo nga, ayan. Okay, basa. Sino tong jowa? Hindi jowa. Sinubukan palang ligawan. Nino? Sinubukan ligawan umano noon ni Vic Soto, itong dating host ng Eat Bulaga na si Tony Rose Gaida. Gaida ba ang pag-pronounce dito? Lakay? Tony Rose Gaida, anak to ni Rosa Rosale. Talaga? Yes, oo. Anak ni Rosa Rosalian. Sinubukan siyang ligawan, lakay noon. Ano nangyari? Alamin natin kung anong nangyari mula kay RH Showbiz Princess. History naman ito. Showbiz Princess, Aliyah ikatlo. Aliyah. Lakay at Miss Elaine, may pa-revelation ng dating Itbulaga host na si Tony Rose Gaita. Sa YouTube vlog ni Julius Babaw, idinetali ni Tony Rose kung paano siya naging host noon ng noontime show at tinuturing daw niyang blessing ang makatrabaho sina Tito Vic and Joey. Ayon sa dating TV host, sobrang bait daw ni Bossing pero mahihain ito. Natatawang sinabi ni Tony Rose na nagparamdam daw sa kanya noon si Vic. Pero hindi niya ito pinayagan kaya hindi natuloy ang formal na panliligaw. Alam niya raw kasi kung gaano kahirap ang magkaroon ng karelasyon na katrabaho lalo na't selosa pa raw siya. Si Tony Rose ay mainstay host noon ng Itbulaga na tumagal rin ng 18 years. Pero umalis ito sa programa noong 2014. Anya, nagkasabay-sabay kasing nagkasakit ang kanyang ina at 2 anak noon. Kaya kailangan niyang tutukan ang mga ito. Only child lang din kasi lakay at Miss Elaine si Tony at walang kapatid na matatakbuhan. 65 years old na ngayon ang dating TV host at wala pa itong asawa. Si Tony Rose, 65 years old. Oo, maganda yan. Kasing ganda ng nanay, si Rosa Rosal nung kabataan. Yes, lakay. 65 na ngayon pala siya. Inaalagaan niya ang kanyang ina. Base sa kanyang vlog, kasama si Julius Babaw. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. At yan ang kabuuan nating palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Makalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone. Thank God it's Friday. Ingat. TGIF. Abay, Brad, Attorney Yuli Sevilla, happy birthday. Alaba tayo dyan. Binabati ka ng mga kapans, mga taga TLK at PMA Sandigan 82 at PMA Magiting 1970. Antabayan ang mga balansyadong balita. Susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. So